Kaya naman pala gustong ipa-impeach si BP Sara kasi may plano pala talaga sila. May plano palang kalabanin si BP Sara sa darating na 2028 election. Kaya naman pala. Grabe no, kala natin dati maka Duterte tong mga to. Yun naman pala isa rin pala sa magiging ahas ng or magiging kalaban ng mga Duterte. Kaya naman pala todo pasikat, todo pasikat ngayon sa mga media at lalong-lalo na kay Marcos. Dahil ano pala to, dahil tatakbo pala, ito pala yung magiging pambato nila sa darating na 2028 election at ilalaban nila kay BP Sara. Kaya naman pala. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers. At ito, pag-usapan natin, kaya naman pala gustong-gusto nilang ipa-impeach si BP Sara. Yun naman pala, sila pala mismo ang lalaban sa mga Duterte sa darating na 2028 election. Kaya naman pala Kaya pala gustong-gustong ipa-impeach ni Erwin Tulfo Kaya pala nagpaplano na rin pala sila. Ay, ewan ko na lang, taong bayan na lang huhusga sa inyo kung ibuboto ho kayo. Si Rapi Tulfo halos wala naman din talagang nagawa sa nung naging senador siya. So eto nga bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin Erwin Tulfo, Rapi Tulfo bistado na. Dahil kaya pala gustong-gustong ipa-impeach si BP Sara ay may binabalak na pagtakbo sa darating na 2028 election. Pero bago tayo mapunta, syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga bago tayo mapunta doon, eto nga, may paano na naman dito si Ed Caluwag. Ay, si ano pala to? Ed Caluwag tuloy. Si ano pala to, tawag dito, ano bang pangalan nitong reporter na to? Itong bias na reporter na to. Ano bang pangalan nito? Pangalan nitong hayop na to. Nakalimutan ko anong pangalan nito Basta si Ed siya si Ed Lingaw yun. Dito, tawang-tawa ko dito. Lagi na lang to nakatutok si Ed Lingaw sa mga Duterte. Nekesyo Dynasty. Pero hindi niya sinisita sila Tulfo at sila yung mga apelidong ko. At yung iba pa, hindi sila Villar at sila Marcos na isa ngayon sa mga talagang malihitimong tinuturing na dynastiya nila. Ultimong magkakamag-anak kong mga nakaupo sa gobyerno. Eto nga panoorin natin tong katulonggisan. Pero di pala, bago natin tong panoorin, kasi nga dito pinaparating dito ni Ed Lingaw na bakit parang ayaw bitawan ng mga Duterte yung Davao. Bakit ayaw bitawan ng mga Duterte na puro naman daw sila laging nakaupo. Sabi ko naman, sana kung gagawa kayo ng ganitong video, sana sitahin nyo rin yung iba. Bakit sila halos magkakamag-anak lang din naman. Tsaka ito, wala tayong magiging problema kung maayos naman ang ginagawa. Kahit magpalit-palitan yan, kahit na pagkatapos ng tatay, anak, or kapatid, pagkatapos ng ate, walang problema doon kung may maganda namang idinudulot yun. Katulad ng iba dyan, paulit-ulit lang, magpinsan, magtatay, mag-apo, lolo, o magkapatid, tapos wala rin naman nangyayari. O katulad sa Tacloban, may nangyari ba? Hanggang ngayon, yung palengke doon, 19 kopong-kopong pa. Hindi katulad sa Davao na talagang napakagaganda ng ng lugar ng Davao at talagang upgraded na kung sa parang sumasabay na sa ibang bansa. Tayo nga dito sa Luzon na pag-iiwanan na tayo. Eto, panoorin mo natin sinabi ni Ed Lingaw dito. Pakinggan nyo maigi mga sasabihin niya. Marami marahil ang nagulat nang maghain si dating Pangulong Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City. Pero marami ring hindi. Wow! Pagmula nung ma-appoint si Duterte na OIC. Talaga marami ding hindi.
City ng Davao City noong 1987 hanggang sa mahalal siya sa kanyang unang termino noong 1988. Halos wala pong batid ang panunungkulan ng pamilya Duterte sa Davao City Hall. So, pakialam mo. Pakialam mo. Nabali lamang ito noong taong 1998 nung pinatakbo ni Duterte ang kaalyadong si Ben de Guzman bilang alkalde dahil po naabot na niya ang kanyang term limit. 3 term limits po yan. 3 terms po yan. Alam namin yun, nabubulol ka pa. Muling maabot niya ang kanyang term limit noong 2010, nagpalit siya at ang kanyang anak na si Sara sa pwesto. At nung nakaraang 2022 elections, si Sebastian Duterte na ang pinatakbong alkalde para naman makatakbo si Sara bilang vice ni BBM. Oh, ngayon. Sa nakaraang mga taon, mukhang matatag ang posisyon ng mga Duterte sa Davao City. O ngayon. At ito po ang balak nilang panatiliin o salbahin sa 2025 midterm elections. O ano naman ngayon? Pero gaya po ng lahat ng mga political dynasties, marami silang mga kaalyado at kaaway na minsay kalaban, minsay kakampi. Nako po, hindi na ho bago yan. O bukas, ngayon, kakampi ng mga Duterte, kinabukasan hindi na. Dahil maraming mangga. Oo. Marami kasing mga mangga. Ganun yun, ha? Ngayong 2025 midterm elections, inaasahan na susubukang pataubin ng pamilya Nograles ang mga Duterte sa City Hall. Kung hindi si Margarita Miggs Nograles, maaaring ang kanyang kapatid na si Carlo Alexi Nograles. Matagal na po ang banggaan ng pamilya Nograles at pamilya Duterte. Matapos ang kanyang unang termino sa Davao City Hall noong 1992, kinalaban si Duterte sa kanyang re-election ni Noy Congressman Prospero Nograles. Hindi po nagwagi si Nograles. Bakit? Muling binangga ni Nograles ang pamilya ng kalabanan niya ang inendorso ni Duterte noong 1998 na si Benjamin de Guzman. Talo muli si Nograles. At noong 2010 elections, kinalaban ni Nograles si Sara Duterte sa pagka-alkalde kung saan natalo muli siya. Pero in fairness, hindi man makuha ni Nograles ang City Hall, parati naman siyang nahahalal bilang Davao Congressman. Nagbago ang ihip ng hangin ng dalawang pamilya nung inendorso ng pamilya Nograles ang kandidatura sa pagkapangulo ni Duterte noong taong 2015 para sa 2016 elections. Wow, sila pa talaga ng endorso. Hindi nga nila may panalo yung sarili nila. At mukhang tuluyang naghilom ang mga sugat sa politika nung i-appoint ni Duterte ang anak ni Nograles na si Carlo bilang kanyang cabinet secretary at kalaunan at interim Civil Service Commission chairman. Pero ngayong 2025 elections, muli na namang nagbago ang ihip ng politika at maglalaban muli ang dalawang pamilya para po sa Davao City Hall. Huwag kayo magulat dahil hindi naman po bago yung init-lamig ng mga relasyon na yan. Halimbawa na lang, sa Hindi man kami nagugulat, alam naman namin yun eh. matagal po na panahon, magkaalyado si Davao Congressman Pantelon Alvarez at si Rodrigo Duterte. Katunayan, nagsilbi pa si Alvarez na speaker noong panahon ni Duterte. Pero noong July 2018, si Alvarez po ay kinudeta ni Congresswoman at dating Pangulong Gloria Arroyo sa tulong ni presidential daughter Sara Duterte. At mula noon, init-lamig na ang dalawang pamilya. Si Alvarez umalis sa ruling PDP laban at sumali sa Partido Reforma noong 2020 at inendorso pa ang kandidatura ni Leni Robredo sa 20. Nasamid. Tayo na nasamid. Ayus-ayusin mo kasi. Elections. Pero ngayon, mukhang bati-bati na muli sila. Ito Pakailan mo. kung si Alvarez, nakakampi na muli ni Duterte, ay nagtawag pa ng withdrawal of support ng AFP kay Pangulong Marcos. Yun lang, walang pumansin, maliban sa mga muli niyang naging kakampi. Ngayon, ang sinasabi dito ni tawag dito ni Ed Lingaw. Alam niyo to, okay naman sana itong ginagawa ni Ed Lingaw eh. Kaso napapansin ko kasi Ed Lingaw, puro na lang sa Duterte. Eh, ang dami-daming pwede mong gawan din ng packs. Ng packs. Katulad lang ho nito. Saldico INC. Ito isusum natin. Tingnan nyo Saldico. Ako Bicol Party List. Second representative si Alfredo Garbin. Tapos sa ilalim puro ko na. Ayan brother
daughters and sister. Oh. 'Di ba? Christopher ko. Angelica Natasha ko. Ito yung may bag na tiga 1.6 million. Si Diday ko for vice governor, sabay nandito sa baba. Si yung gustong pababain na si BP Sara. Si Bungalon. Andito rin si Salcedo tsaka si Luis Gutierrez na alam ko ata magkapatid to eh. Oo nga, ito yung mga young guns. So ito, bakit hindi ito sinisita? Yun nga yung kasi yung ginagawa ni Ed Lingaw, hindi naman totaling parang may kaalaman ng may intention siya na hindi niya sinasabi pero nagigets natin. Oo, na parang pinapalabas nila na etong mga Duterte ay gahaman sa kapangyarihan. Pero kung makikita nyo, grabe to. Simula sa anak, hanggang sa kapatid, 'di ba? Puro magkakapatid. Mas marami yung mga yan. Sa totoo meron pa nga yan eh. Wait lang, ito pa. Ito. Ito yung pagpailata, Ay, napindot ko na. Yung bata pala yun, no? Hindi ko ata nasend dito, no? So, kung usapang kung usapang dynasty, ang dami ho dyan. Na bakit hindi, ang pinagtataka ko, bakit hindi inilalabas ng katulad nito ni Ed Lingaw. Katulad niya, si Marcos, kapatid niya si Amy. Si Amy, pamangking niya si Sandro. Si Sandro, may pinsan din na anak ni Amy na congressman. Ganun dapat eh. Si Marcos, pinsan niya si Tamba. Ang dami din nila, at hindi lang yan, ang daming magkakamag-anak, hindi lang mga Duterte. Ngayon, mabalik tayo dun sa mga Duterte. Bakit parang ayaw bitawan ng Duterte ang Davao? Tsaka gusto din ng mga tiga Davao, hindi na nga dapat tatakbo si PRRD. Kaso gusto ng gusto ng mga tiga Davao na sila pa rin yung mamuno dun. No, kasi nga baka bumalik na naman sila sa dati. Alam niyo, sobrang delikado talaga noon ng Davao. Simula lang umupo ang mga Duterte dyan, naging maayos at naging malinis yung Davao na yan. Tapos parang gusto na silang palitan or gusto silang talunin ng mga Nograles. Kasi simulat sa pool, hindi naman nanalo yan, palagi naman pala takbo yan. 'Di ba? Ano pa bang pag-usapan natin? Wait lang, asan yan? May nakita ako kanina dito. May nakita ako dito kanina, guys. Ito. Asan yan? Ito. Yan! Isa sa mga ngayon. Matapos sabihing hindi magnanakaw ang pamilyang Marcos, Pacquiao tinawag na sip-sip, sinungaling ka. Isa rin to si Pacquiao no? Wala ring isang salita okay na sana Oo, wala ring isang salita to si Pacquiao Ni Kesyo, hindi niya daw titigilan ng mga Marcos hanggang nabubuhay pa daw siya. Tapos ngayon sumipsip ka na. Ang natatandaan ko, may kaso ata to si Pacquiao dati about dun sa tax. Baka mamaya natatakot lang siya maungkat yun, no? Okay, panoorin natin to muna bago tayo mapunta dun sa main topic natin. Tunay nga raw talaga ang kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ito ang naging reaksyon ng maraming netizen sa naging pahayag ng senatorial aspirant at People's Champ na si Manny Pacquiao sa ganyang pagpa-file ng Certificate of Candidacy bilang senador sa 2025 midterm election. Maaaring manalo to si Pacquiao, pero ngayon na umanib siya sa partido ni Marcos, medyo delikado to. Depende na lang kung idaan sa Smartmatic. Ayop kasi itong mga to, puro Smartmatic kayo. Depende na lang kung idaan sa Smartmatic. Ngayon dito may pagkabagsak dito si Pacquiao. Pero hindi rin biro to. Pangilan ba to sa naging presidente dati si Pacquiao? Hindi ko lang to. Pang-tatlo ata to, no? Pangatlo ata to sa pinakamatataas na boto, no? Tapos pangalawa si Isko Moreno.
si Yorme, tapos si Pacquiao. So kung ano man, kung mananalo man siya bilang senador, panibago na namang may senador na wala namang nagagawa, paulit-ulit lang. Katulad lang niya ni Lito Lapid. Lito Lapid, wala naman din nagagawa. Minsan nanonood na lang tayo dun sa... may nagagawa si Lito Lapid sa Batang Quiapo. Sa probinsyano. O eto si Pacquiao, ano bang nagawa nito? Ewan ko ba ba't pag ipapangit ng papangit? Ayan naman na sana natin yung iba naman, yung katulad niya nila Jimmy Bondoc. O baka sabihin nyo, naawan na ako kay Ed Lingaw. O baka sabihin nyo, bakit Jay, si Bato, si Bongo? O bakit gusto mo? At least yun, may nagagawa yung mga yun. Si Bongo, nalaki ng naitutulong niyan. Si Senator Bato, ganun din. Eto si Pacquiao, may naitulong ba to? May May nagawa ba to sa pagiging senador niya? Wala, di ba? Oh, kaya andyan baka nga talunin pa to ni Jimmy Bondoc eh. Di baka talunin pa to kung sakaling makapasok si Jimmy Bondoc. Alam niyo, napakaganda nun na talagang ang makapasok ng mga senador ka-mindset ng mga Duterte. Oo, kasi kung mindset ka ng bangagers ngayon, paktay ka. O halimbawa, 3 tulpo. O si Ben Tulpo tsaka si Erwin Tulpo, makapasok yan. Alam naman natin si Erwin Tulpo medyo sumisip-sip. Pero mamaya natin pag-usapan yan, ha? O, play muna. Tila isinumpa halos ng maraming netizen ang nooy kinagigiliwang boxing legend dahil di umano raw nagbabago na tila ang tunay na ugali ng minsan nilang hinangaang mga taga-Sarangani. Sa isang interview, tila bumaligtad si Senator Manny Pacquiao at sinabi nitong hindi naman raw niya criticize ng maigi ang nooy kandidato sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. Wow! Ay naku, hindi niya daw kinriticize ng maigi. Ito yun, Pacquiao. Hindi mo man kinriticize ng maigi or kinriticize mo man ng maigi ang mga Marcos, ganun at ganun pa rin yun. Ano mo pa rin sila, criticize mo pa rin, ginawa mo pa rin yun. Mababaw man o hindi, ganun pa rin yun. Di malamang to si Pacquiao, baka nabulungan lang to eh. Siyempre, hindi rin biro mga supporters ito. Ito si Pacquiao, idol ko to. Pinapanood ko laban nito kada may boxing to. Pero sa pagiging senador, medyo tagilid ako sa kanya. Tagilid ako dito kay Manny Pacquiao. Noong nagkakainitan noong 2022 election, ngunit tila ngayon, kasama pa sa senatorial slate ng BBM administration ang tinuguriang balimbing na si Senator Manny Pacquiao. Matatandang umani ng reaksyon at kontrobersya ang naging pagdalo ng 8th World Division Champion nang sumali ito sa senatorial slate ng gobyerno ni BBM. Ngunit ngayon, tila baligtad na raw ang sinabi ni Pacquiao. Ang kanyang nooy naging pangako na ipakukulong ang kahit na sinumang Marcos na mapapatunayang sangkot di umano sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, tila hindi na raw ito ang ibig sabihin ni Pacman. Sa nasabing ambush interview sa Manila Hotel, sinabi mismo ng People's Champ na ang panahon raw ng ama ni BBM at ni Pangulong Marcos ngayon ay tunay na maganda at kapaki-pakinabang at dapat raw suportahan. Wow! Gago! Alam nyo, ito. Hey, naku, Pacquiao. Ano ba yung gagawa ko, Pacquiao? Yun, di punggol ka. Hindi, ganito, Pacquiao. Yung panahon ni Senior Marcos, wala pa sa kalingkingan ng ginagawa ni ngayon. Wala sa kalingkingan nung ginagawa ni ngayon. Tama ba? Yung panahon ni Senior Marcos, mas okay yun kaysa ngayon. Kaya wag mo sasabihin na parehas, no? Kahit ako, Duterte ako, aminin ko at talagang napag-aralan ko yan na di hamak na mas maganda nung panahon ni Senior Marcos kaysa sa panahon ni Junior Marcos.
At doon, kahit papano, yung tatay ni Marcos, may bayag yun. Hindi yung nagpapakontrol, no? Hindi nagpapakontrol. Nagpakontrol lang nung bandang huli sa tatay ni Romualdez yun. Pero nung panahon na yun, napaka-okay. At kahit naman sino tanongin ng mga kapanahunan or mga senior citizen na umabot sa paninilbihan ni Senior Marcos, walang-wala itong yung anak niya. Napakalayo. Kaya wag mong iahambing na maganda yung ginawa ni Marcos Sr. tapos maganda yung ginagawa ni Marcos Jr. kaya suportahan natin sila. Doon siguro sa tatay niya medyo kapani-paniwala pa na suportahan namin. Pero yung ginagawa ng anak niya ngayon, yung una hindi namin ramdam kung may nagagawa ba. Hindi totoo, bakit may nagagawa ba? Wala naman nagagawa. O asan na yung mga sinasabing kaya nagpupunta ng ibang bansa para dumagsa yung mga investor dito sa Pilipinas? Meron ba nangyari? Ang daming kapalpakan ni Marcos kaya wag mo kami sasabihan na suportahan. Baka ikaw, sige suportahan mo, ikaw yan Utu-utu ka di suportahan mo. May magnanakaw raw ba na napalago ang ekonomiya tulad ng ama ni President Marcos Jr. na si late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sa naging interview nito ng People's Champ, tila halos murahin siya hindi lamang ng mga taga-Sarangani kundi ng maraming Pilipinong minsan nang bumoto at sumuporta sa kanya. Ilang mga netizen ang hindi mapigilang mag-react sa nasabing viral interview ng People's Champ. Ayon sa kanila, tila baliw raw ba ang senador para sabihing walang ninakaw ang pamilya Marcos gayong mismo ng Sandigan Bayan ang nagpatunay na dapat ibalik ng pamilya ang tinaguriang Malacanang of the North dahil di umano'y ito'y naideklarang ill-gotten wealth. Ito yung sinasabi niya dati, no? Na hindi niya daw titigilan yung mga Marcos. Ngayon, bumaliktad ka. Ang dami nagbabaliktaran ngayon, no? Kaya nga ngayon, napagtatantuho natin napagtatanto natin na tawag dito. Napagtatantuho natin na totoo nga yung sinasabi ni PRRD, ni former President Rodrigo Duterte na bukas, ngayon kakampi mo, bukas kalaban mo na. O lalo't kapag hindi ka na napakinabangan. So eto na nga, mapunta tayo dito. Ewan ko sa inyo kung buboto niyo si Pacquiao, ako kanselado sa akin yan. Eto, nung nakaraan sabi ko buboto ko pa to si Ben Tulfo, pero ngayon parang ayoko na Erwin Tulfo, isa sa convicted senator, aspirant, dapat DQ, di ba? Mamahaling alak. Ewan ko kung Alam nyo, eto nga, may mga tayo dito sa mga Tulfo. Kaya pala medyo nagbibida-bida. Etong si Erwin Tulfo. Ito, hindi naman to kasali yung si Ben Tulfo. Pero medyo nagbibida-bida. Etong si Erwin Tulfo na lalong-lalo na doon sa usapang impeachment ni VP Sara na niluluto nila. Medyo nakalampag na or nahahalata na ng taong bayan, ng mga netizen, na kaya naman daw pala ito todo bida-bida dahil ito palang mga to, di ko alam dito sa mga senator na to kung sino yung tatakbo sa darating na 2028 election. Ngayon, kaya pala to pinatakbo itong si Ben Tulfo para unti-unti na ring makilala. Dahil sa pagdumating na ang panahon na 2028, tatakbo atang president or vice president itong magkapatid or itong si Rapi Tulfo. At parang magiging vice president ata si Romualdez. Yun lang naman yung mga conclusion, mga hinala ng mga netizen na nababasa ho natin sa mga social media, no? Alam nyo naman syempre saan pa ba tayo kukuha ng mga syempre sa inyo din kung ano yung pulso ng bayan, doon tayo maniwala, no? Talaga naman at halatado naman na mukhang
etong mga tulpo talaga ang magiging bataan or magiging panglaban ng administrasyong Marcos laban kay BP Sara or kung sino man sa mga Duterte natatakbo sa darating na 2028 presidential election. Malamang sa malamang dito si Rapi Tulfo tatakbo tong presidente at etong si Romualdez ang magiging vice president niya. Kaso kung halimbawa man na kasi hindi naman po pwedeng si Romualdez ang presidente, ang tatakbong presidente at si Rapi Tulfo ang vice president, mukhang laglag yung panganila doon. Maaari, may si Senator Rapi Tulfo, may panalo to kung vice president lamang. Pero kung presidente, hindi mananalo to si Rapi Tulfo sa dami ng medyo katulad sa PCSO ngayon, medyo tumatagilid sila doon. Eto po, panoorin natin. Tatlong Tulfo sa Senado, naging kontrobersyal ang tatlong Tulfo na maaring umupo sa Senado sa susunod na taon kung papalarin si Erwin Tulfo at Ben Tulfo. Ito ay matapos na maraming Pilipino ang nananawagan na dapat mahinto na ang political dynasty sa bansa, dahil malinaw na pinapawalang bisa nito ang check and balance sa bawat usapin ng problema at nagiging daan din para bumagal ang pag-unlad ng Pilipinas. Kung si Rafi Tulfo ay di umano tumiklop kay Liza Marcos, si Erwin Tulfo ay tumiklop naman kay Speaker Martin Romualdez, ang tanong saan naman titiklop ang isang astig na si Ben Tulfo? Yun nga, ayon dun sa video, no? Kung si Rapi Tulfo ay tumiklop sa mga Marcos at si Erwin Tulfo ay tumiklop naman kay Romualdez, so si Ben Tulfo saan naman daw titiklop? Pwede kahit papano ewan ko lang pero medyo kasi to etong si Ben Tulfo, hindi naman sa porket idol ko pero kung naman, medyo hindi ko siya nakikitaan na magpapakontrol siya. Hindi ko siya nakikitaan na parang kayang-kaya siyang kontrolin etong si Ben Tulfo. Ewan ko lang kasi magkapatid nga pala to. Parang Amy Marcos nga pala to. Pero sige, malayo pa naman, may pag-asa pa naman. Pero para sa akin si Ben Tulfo medyo 50-50 sa akin to. Hindi ako nagwa 100% na makokontrol to. No? Pero ngayon, obvious naman na etong si Erwin Tulfo talagang nakadepende lang sa kay Romualdez. At etong si Rapi Tulfo naman talagang magiging bataan nga ng Marcos sa darating na 22. Kasi wala naman silang panglalaban diba? Sino ba yung panglalaban ng mga Marcos? Si Lisa Araneta, tatakbong presidente. Sino? Si Sandro. Sino? Si Romualdez. Kahit nga anong ikot niya sa buong Pilipinas, kakapamigay ng ayuda, hindi nga siya tinatangkilig ng tao. Alam mo, ang pangit nun na ang mga Pilipino may ugaling lalo't parang nahahalata nila na binabayaran mo sila, na parang sinusuhulan mo sila. Ayaw ng mga Pilipino ng ganun. Tatanggap yan. Nandun na tayo sa point na yun, tatanggapin nila. Pero yung yung loyalty, yung pagiging honest nila sa iyo, makukuha mo kaya hindi. Katulad lang yan, kahit naman saan mamigay si Romualdez ng ayuda, tatanggapin ng Pilipino yun kasi grasya yan, tsaka pera natin yun. Pero yung tiwala, ayun yung pinakaano dun, pero yung tiwala ng taong bayan, hindi nila makukuha yan. Ngayon, kung sakali man na may plano talaga itong mga Tulfo sa darating na 2028 election, bahala na lang. Pero sinasabi ko lang dito, mukhang dito na parang hindi pa napapanahon para tapatan ng mga Tulfo ang mga Duterte. Yun ang para sa akin, sarili kong opinion. Di kasi obvious naman na eto nga si Rapi Tulfo ang mukhang magiging katunggali ni BP Sara. Pero matagal pa naman, baka magbago pa naman isip nila.
O baka naman si Erwin Tulfo ang patakbuhin bilang presidente, tapos vice president si Romualdez. Baka ganun ang gawin nila. Hindi natin alam, no? So tuloy. Ayon kasi sa ulat ay tinutugunan daw ng malupit na veteranong broadcast journalist at bitag host na si Ben Tulfo ang mga alegasyon ng magkakapatid na Tulfo na posibleng bumuo ng political dynasty sa Senado matapos niyang opisyal na maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para senador sa 2025 midterm elections noong Sabado. Bukod kay Ben, ang kanyang kapatid na si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ay nakahanda na rin para sa isang pwesto sa Senado sa mga botohan sa susunod na taon. Parehong magkakapatid ang patuloy na nangunguna sa mga senatorial survey kung saan si Erwin ang nangingibabaw sa listahan. Kapag nanalo sila, makakasama nila sa Senado ang isa pa nilang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Three brothers. Si Erwin Tulfo ay hinahangaan ng maraming Pilipino noon dahil siya ay naging tagapagtanggol din ni dating Pangulong Duterte. Wala bumalimbing na. Gusto na nga ipa-impeach si BP Sara. Subalit, simula nang maging kalihim at bigyan ni Speaker Martin ng pwesto sa Kamara ay biglang naging anti-Duterte na rin, at malinaw naman ngayon kung saan siya nagtatrabaho, hindi para sa taong bayan kundi sa kagustuhan ni Tamba. Hindi ko lang alam din kung baka ginagawa lang to. Baka sinasakyan lang ng Tulfo etong nangyayari ngayon para pagdating ng panahon na tatakbo na ito si BP Sara bilang presidente, baka kumampi din sila. Kasi nga ngayon, kahit naman lahat naman halos ay gustong pabagsakin. Kapag ikaw ay nalaman nilang Duterte ka, pag nalaman nilang kaalyado ka ng Duterte, kakampi ka, at lalot nandiyan ka sa, alam naman natin na si Romualdez ang namumuno sa mga congressman, congresswoman, di ba? Sa mga representative. So siguro baka pwede naman na sinasakyan lang nila si Romualdez. Ang kaso nga lang masama nun, masisira sila sa taong bayan. Simula na ito nang makitaan si Erwin Tulfo ng karangyaan sa buhay at kagaya ng iba pang kongresista, hindi na niya ito maitago. Ayon kasi sa post pahayag ni The Free Thinker Rain ay, wow, simpleng hapunan daw para healthy living. Sing-simple ng mga alak, taray ng makalan. Magkano yung alak? 400 ano? 400K? Ano to? Makalan. Ay, natikman ko to. Ito yung pinainom sa akin ni ano. Pero hindi itong ganito kamahal ha. Yung tigi 8,000, yung tigti 10,000 nata yung pinainom sa akin ni ano. Pinainom sa akin. Basta may nagpainom sa akin nun, hindi ko lang sasabihin. Natikman ko to. Ito, 25 years old. Grabe, 19. Oh, nga. Wow, simpleng hapunan para sa healthy living. Simple ng mga alak. Taray ng makalan. That healthy living. Ang mahal naman pala ng makalan. Alin kaya dito ang nasa collection ni Erwin Tulfo? Charot. Pero barya lang naman yan sa mga congressman na 300K per month ang sweldo. Gago! Ay, nako po. Oo nga, no? May black label pa. That's healthy living. Ang mahal naman pala ng makalan. Alin kaya dito ang nasa collection ni Erwin Tulfo? Charot. Pero barya lang naman yan sa mga congressman na 300K Oo, barya lang per sa mga month. congressman eh. Ikaw pa naman mabahagian ng 500 billion pesos. Ay. Gago! Sorry. Di ba, yung 500 billion na hawak ni Tamba, para daw yun sa mga project ng mga congressman. Di na tayo magtaka. Ang sweldo. Ayon naman kay Jay Sanza ay, maari bang tumakbo si Tulfo? Is he even qualified to run? Kahapon, habang kami ay nagkakape, lumapit ang isang kababayan namin mula sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental at tinanong kami tungkol sa nalalapit na national and local elections. Apparently, isa siyang kababayan at tagahanga ni Erwin Tulfo whose mother hails from the same town on the eastern side of Davao region. Here are some of his concerns and questions. Una,
ISAC CIS party list representative and former television reporter and radio announcer Erwin Tulfo qualified to run for a seat in the Philippine Senate. His concern is anchored on the fact that Mr. Tulfo is criminally convicted of a crime against moral turpitude when the Supreme Court affirmed with finality his court conviction for 4 counts libel and cyber libel cases. Ano pala to si Erwin Tulfo? Convicted? Ano to? Supreme Court with finally court conviction for 4 counts in cyber libel and cyber libel case. Yan. So may lumapit daw kay Sir Jason sa at nagtanong na, "Oy, bakit ganun na?" Sa English kasi. Pero wag na ho tayo magtaka doon kung halimbawa man totoo to na convicted si Erwin Tulfo. So bakit sino to? Si Jingo Estrada. Bakit si Franz Castro? Di ba? Hindi na ho tayo magtataka doon. Yung iba nga nandun na sa loob eh. Tapos magtataka tayo na bakit tatakbo si Erwin Tulfo na ganyan siya. Na isa lang siyang radio, wait lang, saan na yun? Radio announcer and former reporter, television reporter. Oo. Doon naman, wala naman tayong doon, pero sabi nga dito, parang hindi natin nakikitaan na parang may gagawin sa bayan. Itong si Erwin Tulfo, pag naging senador, ewan ko lang kung anong gagawin nila doon. Baka mag-jack and point sila doon magkakapatid. Gago! Kaya hindi ako Tulfo natics at hindi rin ako haters ng mga Tulfo. Hindi ko dinadamay dito si Rapi Tulfo at hindi ko dito dinadamay itong si Ben Tulfo. Dito nga kasi may sinabi itong si Erwin Tulfo patungkol sa impeachment ni BP Sara na napakababaw naman ng dahilan para i-impeach si BP Sara. Ngayon, naliliwanagan na ho tayo na bakit nila ginagawa? Samantalang dati isa rin sila sa tigapagtanggol ng mga Duterte. Yun pala, ilalabas at halos mapagtanto ng mga netizen, ng mga kababayan natin na kaya pala ginagawa to ng mga Tulfo dahil may plano sila sa darating na 2028 election. Oo, tapos magugulat tayo, may lalabas dito na ito palang si ay isang convicted. Naku po. All cases. Erwin also served in the United States Armed Forces as an army soldier and was assigned and stationed in Europe for a few years. A cursory look at the qualifications for U.S. Army would indicate that you have to be U.S. citizen by birth or by naturalization before. Wait lang ito, i-forward natin ito. Sabi ni Sir Jason matatandaan na 2 beses na hindi nakalusot si Tulfo sa Commission on Appointment bilang cabinet member as DSW secretary dahil sa usapang citizenship and at crime again moral turpitude conviction kung paano siya nakaupo bilang party list representative ay isang matalinghagang pangyayari. So yun pala yun. Oo nga, no? Baka malay niyo, sinagot ni Ma'am Shitar, Sir J. Sir Jason idol ko si Sir Jason nanonood sa vlog natin niya. Sir Jason baka sinagot ni Ma'am Shitar. Baka, syempre, ako bahala sa iyo yan. Basta kalabanin mo lang mga Duterte, ay. Gago! Ay, nandulas na naman ako. Nadulas na naman ako, Sir Jason. Putok pa. Okay, baka ganun naman, Sir Jason. Sige na, takbo ka na. Ako na bahala dyan. Ako bahala dyan sa mga kumdiktik mo na yan. Ako bahala dyan sa kaso mo na yan. Magiging representative ka. Basta sa susunod na election, isa ka sa mga buboto na i-impeach si Sara. Gago! Sir Jason, hindi ko po nasagot yung tanong ni Mang Persilito Macombo ng Manay Davao Oriental gawa ng hindi naman po ako dalubhasa sa mga bata, sabi ni Sir Jason. Ito forward natin para lubusun natin ito.
Hindi ako dalubhasa sa mga batas. Ayan, no? Asan yan? So, hindi ko po nasagot dahil hindi naman ako dalubhasa sa mga batas. Tuntunin ng Commission on Election. Alam niyo to si Sir Jason Sa, kaya idol ko to. Napakagaling din talaga ng utak nito. Oo, Sir Jason Sa, no? Idol natin yan, Sir Jason Sa. Shoutout sa'yo. Hey, Sir Bong Duterte, mega love shoutout. Oo, I miss you so much. Oo, Sir Bong Duterte, nanonood din natin niya. Sir Bong, undalin yung yung tablet mo sa CR, baka malaglag. Pag gusto mo nang ilaglag yan, papunta dito sa bandang Tagig, ha? Para masalo ko. Anay, Davao Oriental gawa ng hindi naman po ako dalubhasa sa mga batas at I'll have to check with brilliant election lawyers and other legal minds or probably wait until Erwin Tulfo files his COC and the COMELEC Act on his certificate of nomination. Samantala, ang well-known influencer na si Lady Jessie ay nagbigay naman ng comment, reaction na to, Isko Moreno, no? Alam mo si Isko Moreno, panglima pa rin, no, sa pagiging senador, no? ukol sa issue. Ay, ito yung alak. Panuuri ng full video para sa... baka ano naman to, baka tawag dito, malay nyo, dati pa naman mukhang, baka pinag-ipunan. Siyempre, halimbawa, sa 300k per month ng mga congressman, baka kada buwan, kada sahod, nagtatabi ng 100 para dyan sa 400k na alak na yan. Ito naman kayo. Ay, lang po, ewan ko sa inyo, mga tulpo. Pero yun nga, no, kung sakali mang totoo, yung mga na nababalitaan natin mapatungkol sa Tulfo na sila yung lalaban sa darating na 2028 election sa lalaban kay BP Sara bilang or sa mga Duterte bilang presidente ng Pilipinas, ewan ko na lang. Taong bayan ang magdidesisyon yan. Sana taong bayan nga talaga ang pagdesisyonin. Kasi kung Smartmatic, yan naman si Smartmatic. Kasi kung si Smartmatic ang pagdidesyonin yan, sure bulho na panalo ang mga bataan ni Pamba at saka ni Bangagers. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong masasabi nyo at magiging komento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking bagay po niyang inyong pag-share at pag-like sa ating video at pag-join sa ating join button. And super thanks! At ayun, kayo ba? Iboboto nyo ba kung sakali mang magkatotoo ang mga hinala ng taong bayan na itong mga Tulfo? Ay ito po daw ang lalaban sa mga Duterte. Kayo ho ba? Iboboto nyo po ba? Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo kung sakaling sila nga talaga yung kung sino sa kanila yung lalaban para sa bilang presidente ng Pilipinas laban sa mga Duterte. So comment nyo lang po dyan. Siyempre, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.